Ayon sa aklat ng Job, talata 14, versikulo 14, ang sabi dito, kung mamamatay ba ang tao ay muli itong mabuhay? Kung ganon, sa aking paninilbihan ay patuloy kong gagawin at maghintay ako hanggang ako'y makalaya. Meron akong isang kwento ay ito'y tungkol sa magkaibigang uod at isang paru-paro. Merong isang uod at siya ay kumakain ng dahon ng halaman. At sa dahon na yon nandoon din ang mga animoy mga itlog. At yun pala ay mga itlog ng kanyang kaibigang paru-paro na nagsabi sa kanyang kukunin siya para mag-alaga sa kanyang mga itlog. Patuloy na kumakain yung uod habang ang paru-paro ay dahan-dahang nawalan ng buhay. At bago man nakapag-isip at sumagot ang uod ay namatay na ang kaibigan niyang paru-paro at naiwan nga sa kanya yung kanyang mga itlog. Sa oras na yon ay balisa ang uod at patuloy siya nagpalakad-lakad sa paligid ng mga itlog at iniisip kung paano niya aalagaan ito. At naalala niya na bago namatay at sa huling hininga ng kanyang kaibigang paru-paro, ang sabi niya ay alagaan niya ito at pakainin ng tama katulad ng mga pagkaing kaya nilang kainin sa kanilang mga sitwasyon. So ang uod naman ay wala na siyang panahon pang mag-isip at umuo o sumagot oo o hindi dahil nga sa nawalan na ng buhay ang kanyang kaibigan. At sa puntong iyon ay patuloy siyang namumroblema kung paano niya solusyonan ang pag-alaga ng mga itlog ng kanyang kaibigang paru-paro. Sa isip niya, ano naman ang magagawa ng katulad kong uod lang para alagaan ang mga maliliit na itlog na ito. At kailangan makahanap siya ng paraan, makapagtanong kung paano alagaan niya ang mga uod na yon. At patuloy niyang iniisip ito araw at gabi habang palakad-lakad siya sa paligid. Hindi na siya makakain at makatulog. Ang inisip niya kung kanino siya magtatanong paano nga sila alagaan dahil wala nga siyang kaalam-alam kundi kumain lamang ng kumain ng mga dahon ng halaman. Inisip niya ang kaibigan niyang aso na hindi naman mapakali at takbo ng takbo. Ang inisip naman niya baka kung tawagin niya si aso ay biglang mahampas naman yung kanyang mga inaalagaang mga itlog. Kaya inisip naman niya yung pusa na palagay naman niya ay hindi makakatulong dahil sa ito'y walang pakialam sa mga kung kani-kaninong mga hayop na nasa paligid nito. Muli at sa pagkakaisip ng uod ay narinig niya ang huni ng ibon at yun ang isang ibon na parati niyang nakikita na bumababa lang at pag lumipad na ito ay hindi niya na ito alam kung saan pumunta. Sa isipan ng uod, ito na siguro ang tama na mapagtanungan niya kung paano alagaan ang mga uod. At yun na nga, nung mapadako ang ibon na ito doon sa halaman na malapit doon sa kanyang kung saan siya naroroon, ay nagpatawag siya ng isa pang kaibigan niya na puntahan ito sila sa kanyang sa kanilang kung saang halaman sila naroroon. At lumipad nga itong ibon na ito at habang kumakanta ito ay dumapo ito malapit sa uod at nagtanong ito. At ang sabi niya pa na ikaw ay tunay na marunong dahil sa kung lumipad ka napaka taas at tayog at hindi ka na halos makita at marinig na lang namin na ikaw'y bumalik dahil sa iyong mga kanta. Kaibigan ko, baka naman pwede mo akong tulungan kung paano alagaan ito kasi nga itong aking kaibigan ay namatay at iniwan sa aking pag-aalaga itong kanyang mga itlog. Hindi ko po alam kung anong ipapakain sa kilak o paano sila alagaan. Sigurado ako na ikaw dahil sa layo ng iyong lipad at ang layo ng narating mo, alam mo sigurado kung paano alagaan ito.
At sabi naman ayon nung ibon na kung ano ba ang sasabihin ko sa iyo, maniwala ka ba? Kaibigang uod. Sabi naman niya, lahat ng sasabihin ay talagang makinig ako at maniniwala. Sabi niya, kung ganon, maghintay ka dito at ako'y lilipad at pupunta ako sa mga lugar kung saan pwede akong kumuha ng impormasyon para dito sa iyong tanong. Ganon ang nangyari at lumipad na nga itong ibon na pinagtanungan ng uod. At nang bumalik ito ay kumakanta ito at tunay na masaya na para bagang meron siyang daladalang impormasyon na nakakatulong. Ngayon, itong uod ay talagang tuwang-tuwa dahil nga binalikan siya ng ibon. At yun na nga, pinuntahan niya siya at para sabihin sa kanya. Ngunit bago niya sinabi ang impormasyon na dala-dala niya ay tinanong niya muna ang uod kung maniwala ito kahit anong sasabihin nito. At yun na nga, ang sabi ng ibon na bago pa makapagbigay ng impormasyon ng ibon ay biglang labasan ang laman ng itlog at lumabas nga itong mga maliliit na animoy, mga uod din. At ang sabi pa ng uod na ito ay, ano kayang ipapakain ko dito? Ang sabi naman ng ibon, bago pa nakasagot yung ibon sa tanong muli ng uod, sabi niya ay malamang yung pagkain ng kanyang nanay, kasi bago ito malagutan ng hininga, ang sabi ng paru-paro ay bibigyan ko daw sila ng hamog at mga honey, kung saan ito ay mga parang likido lamang at hindi ito hindi mahirapan ang kanyang mga anak para kainin ito. Ngunit sumagot ang ibon at sinabi niya na hindi tama ang sinabi ng uod. Nagtanong ang uod, ano palang ipakain ko, kasi yun ang kabilin-bilinan ng nanay nila bago itong malagutan ng hinanga. Ang sabi naman ng ibon, ano bang kinakain mo? Ang sabi niya, ako naman ay talagang kumakain lang ng dahon. Hinangat-ngat ko ito at ito lang talaga ang pagkain ko. Yun na, yan nga ang dapat na ibigay mo dyan sa kanila. Ang sabi naman ng uod, naku, hindi pwede yan dahil pagkabilin-bilin ng nanay nila na huwag ko daw silang bibigyan ng mga pagkain medyo mahirap kainin. Kasi katulad ko, ako pwede kong kasi yun lang naman ang alam kong pagkain ko. Sabi naman ng ibon sa kanya, di ba't sabi mo sa akin na kung ano ang sasabihin ko ay maniwala ka? Oo nga, maniwala naman ako. Pero pag sa mga ganyan ay hindi ako maniwala sa iyo, kasi ang sabi ng kanilang nanay, pakainin ko nga sila ng hamog at ng ng honey. Bakit mo ako sabihan na ganun? Parang hindi naman yata tama yung impormasyon na dala mo. Hindi mo lang alam, kasi ang napuntahan ko ay tunay na mga tama yung aking nakuhang impormasyon. At katunayan niyan, isang araw ay magiging katulad mo rin yung kaibigan mong paru-paro. Lalo namang hindi tama yan, sagot naman ng uod. Saan mo naman nakuha yan? At dahil doon sa sagot ng uod na yon ay lumipad na yung kaibigan niyang ibon. At dahil sa iniisip niya na kahit anong sabihin nito ay ayaw maniwala itong uod. At yun na nga, iniisip ng uod tuloy na akala ko dahil sa layo ng narating ng ibon na yon, ang dami niya nang alam. Ano ba naman itong mga daladala niyang impormasyon ay napaka mali at hindi tama. At ngayon, paano ko papakainin itong mga lumabas sa itlog? At yun na nga, pagkailang mga araw ay bumalik muli itong ibon na to at sinabi nga niya sa kanya na ikay maging paru-paro isang araw. Ikay magtatago sa isang lugar kung saan hintayin mo ang pagiging paru-paro mo. At dahil sa dumaan ang mga araw ay yun na nga, dumating na sa punto kung saan nagbabago na nga itong anyo ng uod. At doon niya na pagtanto ng lahat ng sinabi ng ibon sa kanya ay totoo.
At ayon pa sa salita ng Panginoon nung sa aklat ng Job na yung Job chapter 14 verse 14 na ayon pa doon na kung mamamatay man ba ang tao, mabubuhay ba siya muli? So kung ganon, hihintayin ko